Muli po, magandang araw po sa ating lahat. Tayo po ngayon ay masaya at muli po tayong magkakasama-sama upang tayo po ay mag-usap-usap at magtalakayan sa ating muling topic sa quarter na ito. Pambuod, pagkakilala kay Jesus at sa kanyang salita. Ito po ay topic 13 at ito na po ang last na topic natin sa quarter na ito. Subalit kagaya po ng ating palaging ginagawa, babanggitin po natin ang mga pangalang ito: Wen Hamin, Jeremias Corpus, Edmond Sabio, Linus Panaglimar, Emily Villanueva, Mirna Medina, Mary Jane Tornilla ng Baclaran Church, Emilio de la Cruz Jr. ng Kapgaben, Bataan, Erlinda Aduna, Lumban, Erlinda Aduna ng Lumban, Laguna, Evangeline Luna ng Milan, Italy. Medyo bago po sa amin itong pangalang ito. Magandang araw po. Evangeline Luna. Siya po ay nasa Milan, Italy. Meli Vergara, Luzel Canupin, Loida Pilipina ng Europe. Shemi Historillo, Helen Panyamora ng Infanta Quezon, Maria Bacan, Venancio Marquez, Domingo Nas ng Quezon, Proceso de la Peña ng Brookside Church, Tessie Rodriguez ng Banga, Tinambak, Camarines Sur, Nesitas Estubo ng Natividad, Guagua, Pampanga, Edwin Peras, Lodi Avenido ng Kapatalan Church, Christian Edison Marte, Ernie Proelda, Pedilino Jan Cedric, Jonathan Haum, Berning Pronda, Jeneline Manalo, Erlante Tena, Lumen Tarala, Jer Toscano Rapalio, Jojo Kanya, Nanette Banyas and Rolly Banyas ng Ragay Seventh Adventist Church. Kumusta po kayo? Doris Dawi Gato, Wilma Maglake, Adia Almasco, Kaadlawon JP, Ricky Pan Proelda, Aris Pap, Junjun Boko, Melvin Lastima, Nilda Lumibaw Enriquez. Kumusta po kayo dyan? Leonardo Padriquela, Rico Garland, Edna Colendres, Rowena Cahigos, Leo Ibora, Lili Tolentino, Marlon Magsayo, Romeo Tejada, Riza Cabonegro, Edgar Casihan, Leslie Labrador, Chodor Francisco, James Burse, ito po ang ating editor, Emilito Luralab, Joel Villadlor, Lucia Sadornas Tokay. At gusto po nating banggitin ngayong araw na ito ang Parañaque Central Seventh Adventist Church. Ito po ang ginagamit nilang sa kanilang lesson review, ang ating program na ito ng Solid Rock. Magandang araw po sa inyong lahat. At kagaya po ng ating nabanggit, tayo po ngayon ay nasa panghuling topic na. Ito po ay pambuod, pagkakilala kay Jesus at sa kanyang salita. Tayo po muna ay humiling ng patnubay ng ating Panginoon, Ama pong makapangyarihan sa lahat, sa araw pong ito, sa oras pong ito. Kami po ay patuloy na nagpupuri sa inyong banal na pangalan. Panginoon, salamat po sa matagumpay na programang ito ng Solid Rock Ministry Lesson Review. Marami po ang nagkakaroon ng kagaanan sa kanilang pangunawa ng lesson quarterly na pinag-aaralan sa linggo-linggo. Salamat din po sapagkat patuloy mo po kaming ginabayan sa loob po ng isang taon. Kami po ay naging matagumpay na nakikipagbaka sa aming mga pananampalataya, at ang hinihiling lamang po namin, Panginoon, patuloy niyo po kaming gabayan at akayin, magkaroon po kami ng pagkakataon at karapatan na magmana ng buhay na walang hanggan. Patuloy pong tulungan ang aming mga tagapakinig, mga viewers, mga subscribers,
ng programang ito. Palain din po si Pastor Levi Perdon sa kanya pong pag-discuss ng mga katanungan. At ganoon din po ang aming editor si Brother James Burse. Tulungan po siya na lalo pong maging mas matagumpay ang programa dito. Pagpatawad po ang anuman po naming pagkukulang sa inyo sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Ang ating pong talatang sa uluhin ngayon ay ating makikita sa John 5:39. Saliksikin ninyo ang mga kasulatan sapagkat iniisip ninyo na sa mga yaon ay mayroon kayong buhay na walang hanggan at ang mga ito'y siyang magpapatotoo tungkol sa akin. Ang Ebanghelyo ni Juan ay nagtatapos sa isang pagtatagpo sa Galilea. Sa tagpong ito ay nililiwanag ni Juan ang kahalagahan ng pagkakilala sa katotohanan at kung paano ito makikilala. Bagaman ang mga alagad ay nakasama ni Kristo sa loob halos ng 3 taon at kalahati, sila ay hindi naging handa sa kamatayan at pagkabuhay na maguli ni Kristo. Bagaman ito ay paulit-ulit nang ipinaliwanag ni Kristo sa kanila. Hindi nila pinanangnan ang mga salita ni Kristo as it is. Ito ay isang panganib na maaaring mangyari din sa atin sa ating kapanahunan. Kung hindi tayo makikinig, mamumuhay at mananatili na ito ay sinusunod, marapat na ito ay ating tanggapin bilang liwanag o ilaw sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Nakakalungkot na marami ang Kristiyanong hindi ginagawang gabay ang kasulatan. Sa halip ay sariling pagkaunawa. Sa huling linggong ito ay pag-aralan natin pag-aaralan natin ang Ebanghelyo ni Juan upang ito ay ating maisakabuhayan at hindi basta nalalaman, subalit wala sa buhay. Arito po ang mga katanungan na ating pong pag-uusapan ngayon. Number 1, ano ang matututunan nating aral sa muling paghaharap ni Kristo at ng mga alagad sa Tiberias ng Galilea? Pangalawa, anong aral ang sunod na itinuro ng Panginoon kay Pedro na marapat nating maunawaan? Pangatlo, ano ang patotoo patungkol kay Kristo ang dapat nating maunawaan at sundin at bakit? Pang-apat, ano ang teolohiya na sinasabing mula sa ibaba at ano ang teolohiyang nagmumula sa itaas? At panglima, at ito po ang huling katanungan, papaano tayong lalago espiritual na maging kaluguran ng Diyos? At babalikan po natin ang question number 1, ano ang matututunan nating aral sa muling paghaharap ni Kristo at ng mga alagad sa Tiberias ng Galilea? Sige po, atin pong titingnan at pag-aaralan ang banal na kasulatan. Happy holiday po sa inyong lahat. Tingnan po natin sa Juan 21:1 hanggang 19, ano po ba ang sinasabi? Pagkatapos ng mga bagay na ito, napakita muli si Jesus sa mga alagad sa tabi ng dagat ng Tiberias. At siya ay napakita sa ganitong paraan. Sama-sama nga si Simon Pedro at si Tomas na tinatawag na Didima at si Nathaniel na taga-Kana ng Galilea at ang mga anak ni Zebedeo at dalawa pa sa kanyang mga alagad. Sinabi sa kanila ni Simon Pedro, mangingisda ako. Sinabi nila sa kanya, kami man ay magsisisama sa iyo. Sila'y nagsiyahan at nagsilulat sa daong at nang gabing yaon ay wala silang nahuling anuman. Ngunit nang nagbubuliwayway na, si Jesus ay tumayo sa baybayin, gayon may hindi na pag-alaman ng mga alagad na yaon ay si Jesus. Sa kabila ay sinabi ni Jesus, mga anak, meron ba kayong anumang makakain? Nagsasagot sila sa kanya, wala. At kanyang sinabi sa kanila, inulog ninyang lambat sa daking kanan ng daong at nakakasunpo kayo. Inulog nga nila at hindi nila mahila dahil sa karamihan ng mga isda. Yung alagad nga na iniwit ni Jesus ay nagsabi kay Pedro, ang Panginoon nga. Kaya't pagkamit nga ni Simon Pedro na yaoy ang Panginoon, ay nagbigkis siya ng kanyang tunika sapagkat siya'y hubot-hubad at tumalon sa dagat. Natapot ang ibang mga alagad ay nagsilapit sa maliit na daog sapagkat sila hindi lubhang malayo sa lupa, kundi may mga 200 siko na hinihila ang lambat na puno ng mga isda. Kaya't nang sila'y magsilungsad sa lupa ay nakakita sila doon ng mga bagang uling at isda
ang nakalagay sa ibabaw at tinapay. Sinabi sa kanila na Jesus, magdala kayo rito ng mga isdang inyong nakakuha ngayon. Umahon nga si Simon Pedro at hinila ang lambat sa lupa, puno ng malalaking isda na 150, 53 at sa ganung karami ay hindi napunit ang lambat. Sinabi sa kanila ni Jesus, magsiparito kayo at mga tawing gutom, at sino man sa mga alagad ay hindi nakakas na sa tanungin, sino pa sa pagkakaalam na yaon ang Panginoon. Lumapit si Jesus at dinampot ang tinapay at sa kanila ibinigay gayon din ang isda. Ito ay ang pangatlong pagpapakita ni Jesus sa mga alagad pagkatapos na siya magbangon sa mga patay. Kaya't ng mga pagpawing gutom sila ay sinabi ni Jesus kay Simon, Pedro, Simon, anak ni Juan, iniibig mo baga ako ng higit kaysa mga ito? Sinabi niya sa kanila, oo, Panginoon, nalalaman mo na kita iniibig. Sinabi niya sa kanya, pakanin mo ang aking mga porto. Sinabi niya sa kanyang muli sa ikalawa, Simon, anak ni Juan, iniibig mo baga ako? Sinabi niya sa kanya, oo, Panginoon, nalalaman mo kita iniibig. Sinabi niya sa kanya, alagaan mo ang aking mga salita. Sinabi niya sa kanya sa ikatlo, Simon, anak ni Juan, iniibig mo baga ako? Nalumbay si Pedro sapagkat sa kanya sinabi ng kaitlo, iniibig mo baga ako? At sinabi niya sa kanya, Panginoon, nalalaman mo ang lahat ng mga bagay. Nalalaman mo na kita iniibig. Sinabi sa kanya ni Jesus, pakanin mo ang aking mga tupa. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, na ikaw ay bata pa, ikaw ay nagbibihis at ikaw ay lumalakad kung saan mo ibig. Ngunit pagtanda mo, iuunat mo ipakamay at bibikisan ka ng iba at dadalahin ka kung saan hindi mo ibig. Ito nga'y sinalita niya na ipinaalam sa anong kamatayan ang iluluwalhati niya sa Diyos. At pagkasalita nito ay sinabi niya sa kanya, sumunod ka sa akin. So mga minamahal, mapansin po ninyo na ang Panginoon ay gayon na lamang ang pag-ibig na handa siyang ibalik si Pedro sa kanyang kalagayan bilang alagad. Kaya tinanong niya si Pedro, Pedro, iniibig mo ba ako ng higit sa bagay na ito? At ang sagot ni Pedro, opo Panginoon, nalalaman mo na kita'y iniibig. Alam po ninyo mga minamahal, ito ay malaking aral kay Pedro sapagkat nung una, siya ay nangako na hanggang sa kamatayan siya ay maninindigan at kanyang ipagtatanggol ang Panginoon. Datapot sinabi ng Panginoon, sinasabi ko sa iyo, ipagkakanulo mo ako ng makaitlo bago tumilao ang manok. Datapot si Pedro, sigurado siya sa kanyang sarili. Sinasabi niya, hindi mangyayari talaga ako'y maninindigan hanggang kamatayan, Panginoon. Subalit dito, natutunan niya na sa kanyang sarili ay wala pala siyang lakas. So ang wika niya, Panginoon, nalalaman mo. Ibig sabihin, ang Panginoon ang nakakalam kung hanggang saan ang pag-ibig ni Pedro. At isang bagay po na dapat nating pansinin dito, nang tanungin ng Panginoon si Pedro na do you love me, ang ginamit na salita ng Panginoon ay agapaw, na yung divine love, unconditional love. Datapwat ang sagot ni Pedro sa 3 beses na pagtanong ng Panginoon ay parating phileo, na ibig sabihin yung kaibigan, yung pag-ibig ng isang kaibigan. So hindi na siya nagmamataas na kagaya nung dati na para bagang kaya niya ang lahat. Subalit kagaya po ng kanilang karanasan, ipinakita ng Panginoon na kung wala siya, ay wala silang magagawa. Pansinin po ninyo, magdamag silang ng isda, walang nahuli. At sila'y tumabi na at uuwi na, datapot ang Panginoon ay nagsabi sa kanila, ihulog ninyo ang lambat sa gawing kanan at makakakuha kayo. At nung kanilang ihulog, nakakuha nga sila
at napakarami ng kanilang huli na halos lumubog ang kanilang bangka. Dito po pinapakita ng Panginoon na hindi lahat ng bagay ay kaya natin. Maring iniisip natin tayo, dahilan sa akin. Subalit ang hindi natin alam, kung wala ang Panginoon, wala tayong magagawang ano paman. Kaya ang hinihingi ng Panginoon ay kilalanin natin na tayo ay mahina. Huwag tayong magmamataas, huwag tayong magmamalabis, huwag tayong nagsasalita na parang kayang-kaya natin ang lahat. Sa halip, kung kalooban ng Diyos at ang Diyos ang nakababatid. Ang Diyos na ang humusga, huwag tayo ang humusga sa ating sarili. Okay po, at sa ating pong pangalawang katanungan, anong aral ang sunod na itinuro ng Panginoon kay Pedro na marapat nating maunawaan? Ayan, titingnan naman po natin dyan sa talatang 20 hanggang 23, ano ang sinasabi? Si Pedro, paglingon ay nakita yaong alagad na iniibig ni Jesus na susunod na siya rin humihilig sa kanyang dibdib sa paghapon at nagsabi, Panginoon, sino ang sa iyo magkakanulo? Pagkakita nga ni Pedro sa kanya ay nagsabi kay Jesus, Panginoon, at ano ang gagawin ng taong ito? Sinabi sa kanya ni Jesus, kung siya manatili hanggang sa ako'y pumarito, ay ano nga sa iyo? Sumunod ka sa akin. Kumalat nga ang sabing ito sa gitna ng mga kapatid na ang alagad na yaon ay hindi mamamatay. Gayun may hindi sinabi ni Jesus sa kanya na hindi siya mamamatay kundi kung siya manatili hanggang sa ako'y pumarito ay ano maksay. Ayan, dito po sa puntong ito, nais ng Panginoon ituro kay Pedro na dapat ang kanyang pagsunod ay nakabase sa Panginoon. Dapat nakafocus siya sa Panginoon, hindi kung kanino paman. Alam po ninyo sa ating pong paglilingkod bilang Kristiyano, malimit tayo ay naapektuhan kung ano ang nangyayari, ano ang ginagawa ng iba, ano ang mga naging karanasan ng iba, ano ang sinasabi ng iba. Datapot dito, ang nais ng Panginoon, tayo'y nakafocus sa Kanya. Ang ating pagsunod ay nakafocus sa Kanya at sa Kanyang sinabi. Ano nga ba ang sinabi ng Panginoon? Hindi kung ano yung ating kinagisnan, hindi kung ano yung sinasabi ng lipunan, kundi ano ang sinasabi ng Panginoon. At alam po ninyo, napakahalaga nito na unawain natin mabuti ano ba talaga ang sinasabi ng Panginoon, sapagkat malimit bilang mga Kristiyano tayo ay namamali dahilan sa hindi tayo nagpo-focus na mabuti ano ba talaga ang sinasabi ng Panginoon. Bibigyan ko po kayo ng ilang halimbawa na parang kagaya rin itong nangyari kay Pedro na sinabi ng Panginoon, anong pakialam mo kung ibig ko na siya ay mabuhay hanggang sa aking pagbabalik? Ay pinangaralan ni Pedro na si Juan hindi mamatay hanggang bumalik ang Panginoon. Datapot hindi ganoon na sabi ni Pedro, kung ibig ko. Yan ang sabi ng Panginoon. Alam po ninyo, sa banal na kasulatan, malimit yung sinasabi patungkol sa pagkain. Ang sabi ng Panginoon, itong mga hayop na bakang kukod at ngumunguya, makakakain kayo. Maliwanag po siya sabi ng Panginoon, makakakain kayo. Hindi niya sinabi kailanman na ito ang magiging inyong pagkain. Subalit, sa kinagisnan natin na sinabi, malinis yan, so kain tayo hanggang sa gusto natin, hanggang sa tayo'y masatisfy. Datapot maliwanag po ang sinasabi ng Panginoon, makakakain kayo. Yun ang dahilan kung bakit kung ano ang sakit ng sanlibutan, yun din ang ating nagiging sakit. Sapagkat hindi natin inunawang mabuti yung sinasabing makakakain kayo nito. Yung sinasabi sa kasulatan na narito ang pagtitiyaga ng mga banal nang nagsisitupad ng mga utos ng Diyos. Malimit ang ating interpretasyon dyan. Ang tunay na lingkod ng Diyos at ang magiging banal ay yung tumutupad ng utos ng Diyos. Maliwanag po siya sabi, narito ang pagtitiyaga ng mga banal. Sila'y mga binanal, kaya sila'y tumutupad sa mga utos ng Diyos. Malibang tayo ay banalin ng Diyos, hindi natin matutupad ang utos ng Diyos at hindi natin
tuparin ang utos ng Diyos. Kaya hindi yung ating pagtupad ang nagagawa sa atin na tayo maging banal, tayo'y binabanal, kaya natin nagagawa ang sinasabi ng kautusan. Dahilan sa pananampalataya at sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu, sinusunod natin ang kautusan ng Diyos. Hindi tayo naging banal sapagkat tayo ay tumutupad, kundi tayo ay binanal, kaya tayo ay tumutupad. Opo, at ngayon po naman sa ating pang-tatlong katanungan, ano ang patotoo patungkol kay Kristo ang dapat nating maunawaan at sundin at bakit? Ayan, ito po ay napakahalaga. Titingnan po natin sa 1:4 hanggang 10. Ano ang sinasabi? Nasa kanya ang buhay at ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao. At ang ilaw ay lumiliwanag sa kadiliman at ito'y hindi napag-unawa ng kadiliman. Naparito ang isang tao sa sugong mula sa Diyos na ang kanyang pangalan ay Juan. Ito'y naparitong saksi upang kanyang patutuhanan ng ilaw upang sa pamamagitan ni magsisampalatayan. Hindi siyang ilaw kundi pumarito upang kanyang patutuhanan ng ilaw. Nagkaroon ng tunay na ilaw sa makatibagay ang ilaw na lumiliwanag sa bawat tao na pumarito sa sanglibutan. Siya ay nasa sanglibutan at ang sanglibutan ay ginawa sa pamamagitan niya at hindi siya nakilala ng sanglibutan. So, maliwanag po siya sabi, ang Panginoon ang ilaw. Ano po? So, ibig sabihin, siya yung ating susundan. Siya yung gagabay sa atin. Hindi kung ano yung sinasabi ng batas ng Pilipinas o batas ng sanglibutan, hindi yun ang dapat na ating sinusunod. Sabi, ang ating Panginoon sapagkat siya ang ilaw ng buhay. Ano po? Siya ang ilaw ng buhay. Ibig sabihin, siya yung marapat na gabay na ating susundan sa ating pamumuhay. Tingnan pa natin dyan sa Kapitulo 3, talatang 19 hanggang 21. At ito ang kahatulan na naparito ang ilaw ng sanlibutan at inibig pa ng mga ito ang kadiliman kaysa ilaw sapagkat masama ang kanilang mga gawa. Sapagkat ang bawat isa na gumagawa ng masama ay napupuot sa ilaw at hindi lumalapit sa ilaw upang huwag masaway ang kanyang mga gawa. Tatapat ang gumagawa ng katotohanan ay lumalapit sa ilaw upang mahayag na ang kanyang mga gawa ay ginawa sa Diyos. So, maliwanag po. Kinakailangan palibasa siyang ilaw, tayo ay lumalapit sa Kanya at doon natin ikinukumpara ang ating pamumuhay. Alam po ninyo, sa sanlibutan ito, kapag ikaw ay gumagawa ng matuwid, ayaw na makasama ka nung gumagawa ng kasamaan. Kasi hindi nila magagawa yung kanilang pinapanukala na kasamaan o kaya'y maaaring sila'y madakip o mahuli sa mga kasamaan na kanilang ginagawa. So ayaw nila nang mayroong gumagawa ng matuwid. Ganon din po, si Kristo, siya ang ilaw, siya yung talagang gumagawa ng tama, dapat sa Kanya tayo lumalapit upang doon tayo sa Kanya natututo kung ano nga ba ang marapat nating gawin. Tingnan pa natin sa Kapitulo 5, talatang 35. Siya ang ilaw at nagminikas at lumiliwanag at iniibig ninyong kayo'y mga katuwang sumandali sa kanya liwanag. Yan. So, maliwanag po talaga na ang Panginoon, siya po ang ilaw. Alam po ninyo, napaka mapanganib na hindi natin pag-aaralang mabuti yung karakter ng Panginoon, hindi natin pag-aaralang mabuti paano siyang nakikitungo sa mga makasalanan sapagkat mayroon po iba tayong katangian. Tingnan po natin sa Kapitulo 8, talatang 43 hanggang 45, ano ang sinasabi ng ating Panginoon? Bakit hindi nyo napag-unawa ang aking pananalita sapagkat hindi ninyo mangyayaring dinggin ang aking salita? Kayo sa inyong amang diablo at ang mga nais na inyong amang ibig yung gawin. Sa isang mamamatay tao buhat manang at hindi na nanatili sa katotohanan sapagkat walang katotohanan sa kanya. Pagka nagsasalita siya ng kasinungalingan, ay nagsasalita siya ng ganang sa kanya sapagkat siya isang sinungaling at ama nito. Ngunit dahil sa sinabi ko ang katotohanan ay hindi niyo ako sinasampalatayan. So, maliwanag po sinasabi ng ating Panginoon, tayo ay ipinanganak na may bad instinct. Ano? Ang sabi, kayo'y anak ng inyong amang diablo.
Ito po ang dahilan kung bakit mahirap na sundan yung buhay ng ating Panginoon at hindi natin magagawa ang tamang gawain malibang talagang pinag-aaralan nating mabuti, ipinanalangin nating mabuti at sinusundan nating mabuti kung papaano ang Panginoon ay nakikitungo sa mga makasalanan, sa mga nagkakasala sa atin. Hindi po natin magagawa yung tama sapagkat ang wika, kayo'y sa inyong amang dyablo. By nature, mahina po tayo. Kaya ang gusto natin, kung ano yung sinasabi ng batas ng Pilipinas, sabi nga, kung may karapatan, ipaglaban mo. Yan parati. Wala kang maririnig sa sanglibutang ito na nagtuturo, ibigin mo ang iyong kaaway. Kinakailangan hustesya. Kaya parati, yun ang sigaw natin, hustesya. Kaya pinatay niya, dapat mamatay rin siya. Kasi yun po ang instinct natin. Yun ang likas natin. Kaya ang napakahalaga, na titingnan nating mabuti yung karakter ng ating Panginoon. Paano ba siyang namuhay? Paano siyang humaharap doon sa mga nanunungayaw sa Kanya, yung mga hindi nananampalataya sa Kanya, yung mga tumutuligsa sa Kanya, paano siyang makitungo, paano siyang magsalita, paano siyang mangusap sa kanila. Napakahalaga pong pag-aaralan natin upang ito ang ating masundan sapagkat siya ang ilaw, siya ang buhay, siya ang katotohanan. Okay po, at ngayon naman po sa ating pang-apat na tanong, ano ang teolohiya na sinasabing mula sa ibaba at ano ang teolohiyang nagmumula sa itaas? Alright, titingnan po natin dyan sa Kapitulo 4, talatang 46 hanggang 53, ano ang sabi ng ating Panginoon? Naparoon ng huli siya sa Kana ng Galilea na do'y kanyang pinapaging alak ang tubig at naroon ang isang mahal na tao na ang kanyang anak na lalaki ay may sakit sa Kapernaum. Nang mabalitaan niya na si Jesus ay dumating sa Galilea na mula sa Judea, ay naparoon siya sa kanya at pinamanhik sa kanya na siya lumusog at paggalingin ng kanyang anak na lalaki sapagkat siya naghihingalo. Sinabi niya sa kanya ni Jesus, malibang kayo'y makakita ng mga tanda at ng kababalaghan, ay hindi kayo magsisipaniwala sa anumang pagal. Ang mga na tao ay nagsabi sa kanya, Ginoo, lumusong ka bago mamatay ang aking anak. Sinabi sa kanya ni Jesus, yumaon ka ng inyong lakad, buhay ang anak mo, pinaniniwalaan ng lalaki, minsan itang sinalita sa kanya ni Jesus at siya yumaon sa kanyang lakad. At samantalang siya lumusong ay sinalugit siya ng kanyang mga lipit, na nagsasabi ng kanyang anak ay buhay. Itinanong niya sa kanilang oras nang siya pasimula ng paggaling. Sa kanyang nais kanilang sinabi, kahapon ang 7 oras inipsan siya ng lagnat. Naunawa mo ng ama na sa oras na iyon, nang sabihin sa kanya ni Jesus, buhay ang anak mo. At siya sumampalataya at ang kanyang buong sambahayan. Ayan po, sa ating pong leksyon ay sinasabi na mayroong makalupang teolohiya, mayroong makalangit na teolohiya. Ang sa lupang teolohiya, to see is to believe. Kinakailangang makita. Sabi ng Panginoon, malibang kayo makakita ng mga himala, hindi kayo mananampalataya. Datapot ang ibig ng Panginoon ay hindi tayo nakabase sa mga himala, kundi sa Kanyang salita. Kaya nung sabi ng Panginoon, humayo ka ng iyong lakad, magaling na ang iyong anak. Ang wika, sinampalatayanan ang sinabi ng Panginoon at siya'y humayo ng kanyang lakad. Ito ang ibig ng Panginoon na mangyari sa atin kapag sinabi niya, panampalatayan na natin, magkaroon tayo ng kapanatagan ng kapayapaan ng ating kalooban sapagkat pag sinabi ng Panginoon, yun ay para sa kabutihan natin at yun ay mangyayari. Kaya mapansin po ninyo ang wika, yung mahal na tao ay lumakad ng kanyang lakad. Hindi siya umuwi para tingnan kung gumaling nga, kagaya ng sinabi ng Panginoon, kundi siya ay nanampalataya at humayo siya sa kanyang lakad. Pagkatapos, sumunod sa kanya yung kanyang mga lipin at sinabing, gumaling na po ang inyong anak. At tinanong niya, kailan, anong oras gumaling? Ay kahapon po ng ganitong oras. So, sabi niya, yun ang oras na sinabi ng Panginoon. So ito ang ibig ng Panginoon na matutunan natin kapag sinabi niya,
panampalatayanan natin sapagkat hindi maaaring magsinungaling ang ating Panginoon. At ngayon po, nasa uli na po tayong katanungan. Number 5, paano tayo lalagong espiritual na maging kanuguran Diyos? Yan, titingnan po natin sa Kapitulo 15, talatang 1 hanggang 12, ano ang sinasabi. Ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang magsasaka. Ang bawat sanga na nasa akin ay hindi nagbubunga ay inaalis niya. At ang bawat sanga na nagbubunga ay nililinis niya upang lalong magbunga. Kayo'y malilinis na sa pamamagitan ng salita. Nasa inyo'y aking salita. Kayo'y manatili sa akin at ako'y sa inyo. Gaya ng sanga na di makapagbunga sa kanyang sarili, maliban sa nakakabit sa puno. Gayon din naman kayo, maliban na kayo manatili sa akin. Ako ang puno ng ipas, kayong mga sanga. Ang nanatili sa akin at ako'y sa kanya, ay siyang nagbubumat ng marami sapagkat kung kayo'y iwalay sa akin, wala kayong magagawa. Kung ang sino man ay hindi nananatili sa akin, ay siyang magtatapong katulad ng sanga at matutuyo at mga titipunin at mga ihahagi sa apoy at inasusuno. Kung kayo'y magsipanatili sa akin at ang mga salita ko'y magsipanatili sa inyo, ay hihinin niyo ang anumang inyong ibigin at gagawin sa inyo. Sa ganito, lumuluwalhati ang aming Ama na kayo'y magsipagbunga ng marami at gayon kayo'y maging aking alagad. Kung paano iniibig ako ng Ama, ay gayon din naman iniibig ko kayo. Magsipanatili kayo sa aking pag-ibig. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, ay magsipanamin kayo sa aking pag-ibig gaya ng aking pagtupad sa mga utos ng aking Ama, at ako'y mananatili sa kanyang pag-ibig. Ang mga bagay na ito ay sinalita ko sa inyo upang aking kaganakan ay mapasa inyo at upang ang inyong kaganakan ay lubos. Ito ang aking utos na kayo'y mga bibigan sa isa't isa na gaya ng pag-ibig ko sa inyo. So, maliwanag muli ang sinasabi ng ating Panginoon, tayo'y manatili sa Kanya, sa Kanyang mga salita, sa Kanyang mga utos. Ibig sabihin, kinakailangang pag-aaralan natin mabuti ang karakter ng ating Panginoon. Papaano siya nakikitungo sa ibang tao, sa mga makasalanan, sa mga gumagawa ng hindi tama laban sa Kanya. Kinakailangang ating pag-aaralang mabuti ito at idadalangin natin na ito ay magbunga sa atin ng karakter na kagaya ng karakter ng ating Panginoon. Sapagkat kung hindi tayo magbubunga ng karakter na kagaya ng karakter ng Panginoon, ang wika, tayo ay matatapon. Kaya napakalaga po ng ating susundan, ang ating gagawing halimbawa ay ang ating Panginoon. Hindi kung sino pa man sa sanlibutan ito. Kinakailangan ang Panginoon sapagkat siya lamang ang ilaw, siya ang katotohanan at siya ang daan. Ano po? So, mahalaga na ating pag-aaralang mabuti paano siya nakikitungo sa mga nagkakamali, paano siya nakikitungo at sumasagot sa mga balasubat na nagsasalita laban sa Kanya. Paano ba siya magsalita? Pag-aaralan po natin yon at ating idadalangin na ito ay maisakabuhayan natin. Kinakailangan tayo ay ma-transform by the Holy Spirit. Kinakailangan Banal Espiritu gumawang makapangyarihan sa atin upang magkaroon ng bunga. At ang bungang yan, alam po natin, ang sinasabi sa Galatia, ang bunga ng Banal na Espiritu na andun po. Kinakailangan yun ang makita sa bawat isa sa atin at yun ang buhay na nakita natin sa ating Panginoong Jesucristo. At yan po natatapos ang ating talakayan sa araw na ito. Amit pong iiwanan ang mga summary ito upang mas lalo po nating maunawaan ang ating pinag-aralan. Number 1, kapakumbabaan ang higit nating kailangan upang si Kristo ay makagawa sa atin. Number 2, bakit dapat nakapopos tayo kay Kristo at sa kanyang salita upang huwag tayong maligaw. Number 3, tayo ay pinanganak na likas na mga alipin ng kaaway, kaya't niligtas na sundin ang ating mga impulse, sa halip ay ang halimbawa ni Kristo.
Number 4, ang makalupang isipan ay nakabase sa katibayang nakikita. Ang makalangit ay ang pagtitiwala sa salita ng Diyos. And number 5, manatili tayo sa turo, aral at halimbawa ni Kristo upang makamit natin ang makalangit na karakter. So mga minamahal, sana po muling nakatulong ang ating pag-aaral na ito sa ating Sabbath School. Tayo po'y manalangin. Ama po naming banal, kami po'y lumalapit sa iyo na nagpapasalamat sapagkat kami po'y iyong pinagpala, kami iyong pinatnubayan, ginabayan sa buong taon. At hanggang sa huling linggong ito ng taon ay patuloy mo kaming sinasamahan at pinangungunahan. Salamat po ang banal sa mayamang biyaya na patuloy mong ipinagkakaloob sa amin. Salamat po sa mga kaalaman na nagbubuhat sa iyong banal na salita na aming natutuklasan sa araw-araw. Amang banal, ang iyo po na ang banal na Espiritu, ang gumawang makapangyarihan sa amin hanggang sa kami ay lumago at makita sa amin ang karakter ng aming Panginoon, maluwalhati ang iyong dakilang pangalan at magkaroon ka ng kaluguran sa iyong bayan. O salamat po sa pagpapatawad sa aming pagkukulat pagkakasala. Muli at muli ko pong idinadalangin na iyong pagpalain ng mga kapatid na ito at ang buong iglesia sa ngalan po ng aming Panginoong sa Jesus. Amen. So mga minamahal, Happy New Year po sa inyong lahat. Patuloy po tayo na magsama-sama sa susunod na taon. Napakahalaga ang patungkol sa pag-ibig ng Diyos. God bless po.